So ito naman yung structural pagdating sa AP Council. Ang ating presidente ay si Ma'am Christine Lim. Taga-Diocese of Parañaque po siya. Under niya po yung mga vice presidents niya kasi malami po yun at saka secretary. For the vice president, the internal, external, formation, communication action, finance, and ecclesial affairs. I forgot their names. So, makikita naman yan sa website natin kung sino-sino yung mga nandito kasi na bago eh. May mga bagong upo. Yung dating file ko is luma, so we can check that in our website, AP National. So, pwede po tayo magtanong po. Yung recreational na apostolado ng panalangin. Dati, apostolado po talaga ng panalangin. Pero, nagbago yan. Naging yes! Popes Worldwide Prayer Network. Naging angkla na tayo. Kaisa na tayo ng banal na Santo Papa. AP, PWPN, may pagkakaiba man, may pagbabago. Meron, konti. Pero yun pa rin. Kung hindi natin naalamin yung pinaka-basic root, hindi rin natin makikita kung ano yung patutunguhan natin bilang Popes Worldwide Prayer Network. Kasi medyo nahuhuli na tayo eh. Kasi to be honest, sa national ngayon, ang ipinakikilala na yung way of the heart na. Tayo nandito pa lang. At hindi pa nga natin alam ng lubusan. Tapos pumasok na po sa Popes World Prayer Network na hindi pa rin natin gaano alam. Tapos papasok na sa bago yung way of the heart. Wala po halos pagkakaiba. Ang na-explain ko, sir, kasi ngayon, ang ibinigay sa akin yung pagiging basic ng AP. Kaya marami pa dapat aralin. Ano yung PWPN? Ito yung national logo nila natin sa Pilipinas. At saka yung EYM. May EYM kayo? Very good. Namit ko yung inyong president eh. Ito yung official logo. So dapat yung cross at saka yung heart nakaturo sa Pilipinas. Kaya tingnan nyo yung mga minsan logo nyo. Pag hindi nakaturo sa Pilipinas, ibang bansa po yan, ha? Mamaya nasa Saudi kayo. Kaya pala yung faith nyo, wala rito sa Pilipinas, nasa Saudi. Kaya dapat nakaturo sa bansang Pilipinas. Kasi in every nation, in every country, sa PWPN, doon nakaturo yung cross at saka yung puso sa kung ano yung bansa nila. Kaya pag nakita nyo sa internet kung bakit, ay, hindi nakaturo ito. Tingnan nyo kung anong bansa po yun. Kasi hindi lang Pilipinas ang AP o PWPN, buong mundo. Kaya nga, nakaangla na tayo sa buong mundo. So yung meaning, basa, word, represent the worldwide network of prayer and challenges facing humanity and mission of the church. Kinakaharap na natin yung problema at dapat connected tayo sa isa't isa. Magmula sa Pope hanggang sa mga PWPN na kasama natin. Dapat isang direction lang yung pinatutulungan natin. Naintindihan? Kasi isang mundo lang ang ginagalawa natin. Yung heart naman represents the way. Patungo sa misyon ni Jesus. Yung dapat lagi natin yung puso yun. Yung center heart, yun nga, kung saan nakaturo yung bansa. Yung country na represent yung PWPN. Basa, the Popes. Worldwide prayer network responses to the challenges of humanity and advances the mission of the church, as expressed in the Pope's monthly mission, as well as our prayer intention. May pagkakaiba ba? Wala. Sumusunod pa rin tayo sa challenges at sa intention ng banal na Santo Papa. So parehas pa rin. Basa po, our mission Mission to realize basic the day world. These challenges are responsibility by Francis this month. We believe in the whole church, by faith and mission of
most purify your life, and the needs of the world in the church. Pareho, friend. So, tinatawagan pa rin tayo para mag-misyon kung anong ginagawa at kagustuhan ng Banal na Santo Papa. Pero, dapat bumalik tayo sa pinaka-basic kung ano yung dapat na ginagawa ng misyon ng EP. Kanina, nabanggit natin yung mga misyon. Yung kulang nun, pagkatapos ng pagsasanay nito, dapat mapunan. Tignan nyo, balangkasin nyo kung ano yung mga pagkukulang sa inyong parokya at maging challenge ito, maging hamon ito bilang miyembro ng Apostolado ng Panalangin o ngayon PWPN. Sa UIM, dapat, ang UIM naman is naka-incline sa mga batang may edad na 5 to 25 years old. Dati kasi, walang UIM Tito Early. AP Youth. Nasanay ako sa word na AP Youth kasi noon kami AP Youth talaga ang tawag sa amin. Then hindi gaano na-introduce sa amin yung EYM. So, sa aming parokya, ako na lang ang nag-adjust, gumawa ko ng mga ilang programs para sa youth namin para hindi sila mawala. Ang problema na pag-iwanan na kami ng EYM kasi hindi na namin alam kung ano yung pinapatunguhan ngayon ng EYM kasi hindi naman namin dinanas. Ngayon lumampas na kami sa edad. Member na kami as talagang PWPN or AP. Yan. Nawala na yung word na yun lang sa amin. Basa. PWP, AP, PWP is an? Service of the Holy Spirit. Is? Ecclesial service, directly under the Pope. Pontifical service of the Holy See. Anong ibig sabihin tayo ay under ni Pope Francis. Kaya nga, kayo, yung mga inyong mga papel na ipinapasa, yung mga pangalan nyo, yung mga, kinukuha po ba yun? Yung inyong mga birthday, lahat, nagsusulat kayo sa information notes natin, tapos ipinapadala sa inyo. Sa national, ang national office ang ipinadadala yon sa Rome. Natatangi kayong mga EP na may pangalan doon sa Roma. Habang nagdadasal ang Banal na Santo Papa, hahawakan niya yung mga pangalan ng EP at ipagdarasal yung buong sandaigdigan. Ang ganda, di ba? Hindi natin alam yun. At hindi natin pilit inaalam. Kung malalaman lang natin kung gaano connected ang Santo Papa sa mga apostolado ng panalangin. Kasama niya kayong nananalangin. Hindi man natin siya nakakadaumang palad, pero sa paghawak niya ng mga pangalan natin, kasabay nating nagdarasal ng Banal na Santo Papa. Amen? Amen. Diba? Under the supervision of our dear Pope Francis. So, ito yung gabay. Ito yung ginagamit natin monthly. So, nandun yung intention, yung prayer, yung gospel na dapat ginagawa every meeting and first Friday. So, dapat ginagamit ko, ito ay nabibili sa national. So, parang mga 50 o 60 pesos ata ang isa. Yearly yan napapalitan. So, pagtungtong ng November or December, kailangan na uling bumili sa national o mag-order kasi may panibagong issue na naman regarding of issue ng intention ng Holy Father. Siyempre, dapat kahit may edad na tayo, hindi dapat tayo nahuhuli. Gumagamit kahit ng cellphone. In that way, dapat na ipapamahagi o na bibigay natin sa ating kapwa yung kahalagahan ng banal na puso ni Jesus. Huwag lang puro yung chismis tungkol sa Senado o kaya kung sinong mga artista ang binabasa nyo sa Facebook. Panahon na para mag-share naman kayo patungkol sa AP. Naintindihan? Yes. Tapos makinig kayo ng ating programa sa DWBL sa Facebook. I-like nyo yun, tapos i-share para meron naman kaming may nanonood sa atin ng buong mundo, no? Yung pinig ng apostolado ng panalangin. Yan. Minsan mag-guest din kayo.
Tapos ngayon, introduce na yung way of the heart. As of now, ang national office ay inaaral ito ngayon. Kasama po kami sa Diocese of Manila at ibang diocese dito sa Luzon, inaaral ngayon yung way of the heart. Meron siyang, kung di ako nagkakamali, 9 stage. Kami ay nasa 2nd stage pa lang ng way of the heart. Ano, huling-huli na tayo, no? Kasi yung basic formation dapat noon pa, tapos pumasok ka sa PWPA na dapat sinusubaybayan mo na, at ngayon dapat papasok na tayo sa the way of the heart. Pero wag po kayong magkakaroon ng confusion kasi halos pare-pareho lang naman yung direction niya. So nagkakaroon lang ng ilang mga alignment. May nabibili po libro nito sa National Office. Parang around 300 something. So instructional naman natin dito sa Philippines. So from the bishops, yung mga utos sa atin ng bishop, down to the dioceses, tapos sa vicariate, tapos sa parish, tapos sa mga member, mga parish, ito yung mga residente ng parokya. Tapos, after doon, yung paggawa naman natin ng action, from the parish level, going to the local, kasama rin yung directors dyan, kasama yung AP Vicary Lay Council, paakyat sa Diocesan Council, at babalik sa obispo. So yung galing na desisyon, ibababa lang sa diocese, sa vicariate, parish member, at yung paggawa ng desisyon, pabalik uli sa taas. So umiikot tayo sa cycle dapat. May kukuha pa ba ng picture? Okay na po? Okay na. Sa amin po, ang aming spiritual director, siguro kilala niyo naman po siya, si Monsignor Manuel Suma. Sa IP sa Pasig, sino po? Sino po ang pare ninyo sa director? Roy Rosales. Si Monsignor, Father Roy. Father Roy. So hindi ko pasensya na po, hindi ko na ilagay kasi ito po kahit at diocese gawa ko po. Ito po yung exicom ng council. Hindi ko po alam kung sa Pasig kung ganito, pero more or less ganito rin po yung sa diocesan kasi ito po yung sa Diocese of Manila. President, tapos may mga advisor, tapos ganun din po yung VP nila tatlo, secretary, assistant, treasurer, tapos may PR. Okay po, so ito yung structural sa diocese. Ito rin po yun sa, yan. Algos parehas din po yan. Ito po yung sa amin, sa vicariate po naman namin. Sa vicariate, dito sa Pasig, ilan po kayong vicaryato? 4 na vicariate. Ano-anong vicariate yun? St. Anne, 4. Kanina nasa St. Anne ako. Ito naman yung term of office ng mga officers nyo. 3 years, 3 taon. Tapos, maybe extended. Remy, replacement, term. Ito, lumana po yan. Every 3 years, dapat mag-election kayo. 2 beses lang kayo pwedeng ma-elect. Tapos doon, ipagkatiwala nyo na sa iba. Karamihan kasi kinamamatayan yung pagiging presidente, ayaw ipamana sa iba. Kaya hindi na lumalago yung parokya. Ha? Kung wala na sa inyo yung banal na espiritu, ipamana nyo na. Naintindihan? Huwag tayong sapang sa kapangyarihan. Kasi panandalian lahat ng yan. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong bumalik bilang miyembro. Pwede kang i-elect, pwede kang i-appoint. Pero minsan, it's upon the discretion of the parish priest. Huwag niyo pa rin siyempre ibabaliwala kung ano siyempre pag sinabi ng parish priest, huwag ka munang palitan. Wala, tama na tayo magagawa. Tama rin po. Siyempre, pag sinabi ng pare, batas yan, wala tayong magagawa. Or ng inyong diocesan presidents. So, pagka kailangan mo nang mag-resign sa current position mo. Kasi kung tataas yung position, either mapupunta ka sa diocese or sa national. So, ito naman ay
Kailangan meron kayong mga officers. May mga officers po ba ang Holy Family? So, meron kayong President, Vice President, Secretary, Treasurer, Assistant Secretary, Assistant Treasurer. O kung kaya naman ng Secretary, Treasurer, okay lang po. Auditor. Ayan po alam niyo po pagdating sa pera ng simbahan, malaking issue po lagi yan. Malaki po ba pondo ng AP nyo? Nasa milyon po? Wala. Pero kahit maliit yan, dapat nagagamit ng tama. Kasi madalas yan yung pinag-aawayan sa konseho ng parokya. Yung hindi wastong paggamit ng pondo. Alalahanin natin, maliit man yan o malaki, ipinagkatiwala sa atin ng tao yan. Hindi natin pera yan. Pera ng Diyos yan para sa simbahan. Para gamitin sa pagmimisyon. Hindi pambili ng ulam. Sorry to my dear friends, but that is the reality. Perang ipinagkatiwala ng tao sa iyo yan, dapat yan para sa simbahan, para sa Diyos. At gamitin ito para sa ikabubuti ng Diyos at ng lahat. Okay? Klaro po tayong lahat doon. Siyempre, yung role of leaders, ano naman po natin yan? Pinapastra ko lang po lahat. Ito yung sa aming pag-aaral. Yung role ng ating mga leader, siyempre, be a school of prayer. Kailangan yung mga leader natin, sila muna yung dapat mas natututo. No? Tapos, prepare the children, receiving. Ito yung pag-prepare, usually ito yung pag-prepare naman sa simbahan. Tapos, keep in touch siyempre sa national office. Siyempre, yung mga announcements nila. Kaya madalas, hindi tayo updated kasi hindi tayo nakikipag-communicate sa diocese, sa vicariate, at saka sa national. It's time for us na dapat makipag-communicate. Dapat hindi natin siniset na signal yung parokya natin. No? Kasi isang mundo nga tayo Isa lang ginagalawan natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. May binibigay kayo parang butaw monthly. Tama po ba ako? Meron pa po ba kayo rito? Yes. Tita Raquel, may monthly fee sila sa inyo, yung parang butaw? Yes, Magkano po? actually ngayon, voluntary. O, kung voluntary, may price po ba yun? O wala o any amount? Any amount? But the officer, agreed to nag-place sila ng 100. For only the officers. Ang suggestion ko po, pwede po kayo magbigay, mabigat po ba yung 20 pesos kada buwan? Para madagdagan lang yung pondo ninyo. Bigay nyo yun kasi ang president ninyo magbibigay sa diocese. May sharing kayo sa diocese, tama po tita? At magsishare pa po yan sa national. Kaya bilang isang komunidad, tumulong tayo kahit 20 pesos a month lang po. Masakit po ba yun sa bulsa, yung 20 pesos? Oh. Yes, tita. Pero pa rin yung annual namin, 20 pesos sa diocese, national, O, yun po. 20 pesos Sa diocese at saka national, 2020 po yun. Yun nga po, para lang matulungan yung inyong center o yung parokya, at least magbigay kayo ng 20 pesos a month. O, kulang pa yun, kahit piso isang araw, so kulang pa, so 30 pesos nga yung piso isang araw. Pero kahit 20 pesos lang para matulungan yung inyong center. At kung may sobra naman, kahit 1 milyon, bigay nyo doon sa inyong center. Okay po, Rafael? Parang brother, ang ito namin na nag-give 20, but there are those who give more than Mas more than, much better po. Basta yung paalala ko po ang perang yang ipinagkatiwala sa inyo. Pera ng simbahan at ng Diyos yan. Hindi nyo personal na pera yan.
Kaya maraming nagagalit kapag ginagamit yan bilang personal na galit. Dapat umaating kayo sa inyong meeting ng Monday, sa inyong simbahan, sa inyong vicariate meeting, at syempre sa diocese meeting. Dito po ba ay may General Assembly sa Pasig? Kailan po ginaganap ang inyong General Assembly? Twice a year lang po. So sa amin kasi, every month, every second Saturday, nagkikita-kita kami sa Loreto, Lady of Loreto, kay Monsignor Sunga, para gawin din yung parang pag-meeting. So, ang Diocese of Manila, ganun. Kasama namin yung aming director, si Monsignor Sunga. So, magbabasa uli ng rito, tapos mag-sharing, tapos babasahin yung minutes of the meeting. So, ganun po yun. Brother, yung advisory namin every quarter. Every quarter. So, sa iba't iba naman po yung mga ano. Iba naman tayo. So po, dapat mataas din aatilan po sa meeting. So, dinadaanan mo na lang yung iba kasi po na-i-discuss naman lang po natin. Ayan, yung inyong mga pangalan dapat siguraduhin yung naipadadala. Nakaregister dapat kayo sa diocese mismo. Kaya ang tungkulin ng mga presidente, ipadala yung mga pangalan lalo higit ng mga bago. Yan, may application form po kayo. Application form po ba kayo? Susulatan nyo po yun, tapos ibibigay ng president nyo, bibigyan nila ng copy ang diocese bibigyan ng copy ang national. Minsan galing din sa parokya, ipadadala sa national para maipadala sa Rome. Sa EYM, hindi ko na kayo gano'ng pasasakitin ng ulo kasi ibang topic na ako. So, yan yung logo nila sa Philippines. So, yan. Yung kids, 5 to 8. Yung teens nila, teens ang tawag din eh. Tapos yan, yung twins muna tapos teens. 9 to 12, 30 to 25. So, ito yung mga nasa ito naman yung para sa mga challenges. Tayo dapat, pag may alaga tayo mga EYM, make sure na dapat na i-prepare sila yung mga hindi pa na nakatanggap ng banal na Eucharistia, yung hindi pa nakukumpilan, dapat gawain ng mga senior 18 nila yon. Kung meron pa kayong mga EYM na mga bata, no? Yung pag-receive ng Eucharist, ituturo nyo dapat sa akin. So before I end, I want to watch video clip. So, pasok na tayo sa panandaliang reflection. Pagkatapos ng 100 taon, lahat tayo ay nakalibing na. Nakalibing na rin sigurado ang ating mga minamahal, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala. Pagkatapos ng 100 taon, iba na rin ang mga tao na nakatira sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan na kung saan pinaghirapan natin pagawa at patayo. May mga ibang tao na rin ang magmamay-ari ng mga bagay ng ating mga inipon. Pagkatapos ng 100 taon, ang kotse na binayaran natin at inutang, wala na rin. Maaaring ito ay scrap, lata na, tinapon, o baka inaibig na rin. Pagkatapos ng 100 taon, yung ating trabaho na pinagpaguran, ini-stress, palaging iniisip, binigay na sa iba. Kung maaaring ang kumpanya na ating pinasukan ay wala na rin. Pagkatapos ng 100 taon, yung mga kaaway natin na kinaiinisan, kapaon na rin. At pagkatapos ng 100 taon, kahit ang ating mga kaapu-apuhan, hindi man tayo maaalala, makikilala, o matatandaan. Pagkatapos nating mamatay, larawan na lang tayo, makikita sa album, sa picture, nakasabot sa dingding. Maaaring makikita tayo, dadaan tayo sa Facebook feed ng ibang tao, pero hindi na tayo
kilala. Pagkatapos ng isang dekada, mawawala na rin ang ating mga larawan, ang ating mga alaala. Kung maiintindihan natin ang ating kinabukasan na mawawalang kwenta lahat ng ating mga inaalala dahil may katapusan ang lahat, hindi ba magiging mas masaya tayo ngayon? Yung ating mga bakit ngayon, pagkatapos ng 100 taon, wala na yan. Pagkatapos nating mamatay, yung ating mga pangamba, wala na rin kwento. So, tandaan natin ito, mga kapatid, that life is short and temporary. Maiksi lang ang buhay at mabilis. Lalo-lalo na ito ay umiiksi at bumibilis dahil sa ating takot, pag-aalala at pag-aalala. Do not make your life shorter and quicker because of your constant worrying, panicking, and fearing. Baka sa huli, magsisi ka na inubos mo ang iyong buhay sa pag-isip at sa pag-aalala. Jesus is challenging us to live life to the fullest, to make most of our life here on earth. May katotohanan ang kasabihan that if it doesn't matter in 5 years, then don't spend 5 minutes on it. Kung walang halaga yan, walang kwenta, pagkatapos ng 5 taon, huwag mo sana bibigyan ng 5 minuto sa kakaisip. Kaya din po si Jesus, palagi niyang utos sa atin, huwag kayong matakot, huwag kayong makamba. Kasi ang ating mga problema ay mawawala din sa kinabukasan. We should not worry. Why? Because as Jesus explained, we have a loving God, the Father in heaven, who loves us deeply. And since we have a God who takes care of us, who provides for our needs every day, why should we spend 1 second worrying? Sabi nga ni Jesus, kahit na ang mga hayop na lumilipad, mura lang binibili na hindi pinapabayaan mamatay ng Diyos. Tayo pa nga mga tao na ginawa sa mukha at wanis niya. Tayo pa kaya mga tao na tinatawag niya mga anak. Tayo pa nga mga tao na napakahalaga sa Kanya. Papabayaan ba niya tayo? Bakit tayo kailangan mangamba kung merong isang Diyos na napaka-makapangyarihan na gagawin niya ang lahat para sa atin? Kaya nga po, ano ang magandang gawin? Tayo ay kako. Bukod po sa pagdarasal, liban sa ating pananalig at paniniwala sa Diyos. Why not try this? Make a list. Kumuha ka ng isang kapirasong papel. Isulat mo lahat ng iyong mga tapo, pangamba, naalala. Make an inventory of all of your worries, of all of the things that you are thinking that makes you stay up at night. Ano yan? Sulat mo yan. Utang mo, yung sakit mo, yung iyong mga anak, paano mo sila makakatapos? O baka pati yung iyong mga apo, doon pa rin na nagtatrabaho para makakain sila, tinataguyod mo ang iyong mga kapatid, yung business, negosyo mo, yung asawa mo. Ano ba yan? Na palagi mong iniisip, na pinagpupuyatan mo, na kinakatakot mo, na mawala, masira, magkaroon ng problema. Sulat mo lahat. And then as you read it, after 5, 10, 100 years, will these things still matter? Will these people still be there? Natutunan pa rin ba mga bagay na ito na aking inaalala? Maaaring pagkatapos po ng 5-10 taon, hindi na mahalaga yung ating inaalala dahil wala na yung problema. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 1 taon? Sino ba sa atin ang nandiri? Wala. Nakabaon na tayong lahat. Kahit ngayon ng iyong mga problema, hindi ng iyong mga suliranin.
Nandiyan pa rin ba ang iyong mga pagsubok pagkatapos ng 100 taon? Yung naman. So, ano kinalulungkot mo? Kung alam mo sa kinabukasan, wala na yan. Yung pagkatapos ng 100 taon, wala na yan. That's ang naman ang ating mga kaluluwa. Hopefully, nasa Diyos, nasa langit. At ang tanong ko po sa inyo, nasa langit ka na, nandiyan pa rin ba ang iyong problema? Di ba wala na? Kung pagkatapos ng mamatay, may problema pa rin. Anong ibig sabihin? Wala ka sa langit. Nasaan ka? Nasa iyo. Anong gagawin mo? Magdasal ka ngayon. Magdasal mo na maawa ang Diyos sa iyo para naman natapos natin dito sa mundo. Mayapa na tayo. Amen. Ang Diyos na ang bahala sa atin. At sabihin natin yan para-para ating sarili. Pag tayo ay nagdadasal para mataboy, para mawala, para maalis ang ating mga pag-aalala. Diyos na ang bahala. At kung ang Diyos na ang bahala, bakit ka pa mababahala? Hindi dapat wala ka ng inaalala. Kung alam mo, malakas ang mga pagdirihan ng Diyos sa tumutulong sa iyo. Do you want your worries to disappear? Then, allow God to worry about you. What should we worry in our life? Ang ating dapat inaalala sa ating buhay, simple lang. Paano ka maging masaya? Paano ka maging mabuti? Paano ka dapat magmahal sa iba? At paano mo dapat sundin at mahalin ang Diyos? Amen? Amen. At bago ko po kayo ihayo sa misyon, gusto ko po itong susunod na video clip, sana sundin natin. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday the Lord turn around because my life I've been waiting for. I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. That we don't know that our children will get it. One day, one day, one day. One day, one day. Souls that ain't nothing, blood drenched pavement. Keep on moving, though the water stay raging. This man, you can lose your way. My job, you crazy, but don't let it make you know it. No way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday the Lord turn around because my life I've been waiting for. I've been waiting for him to say that we don't wanna fight no more. That we don't know that our children will live. One day, one stop with the violence, stop with the hate. They will all be free and born to be all of the same. So
and our children will pray. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know some empty love turn around. All my life I've been waiting for, I'm waiting for the people to say that we don't wanna fight no more. Now we don't wanna fight, and our children will learn. One day, all my life I've been waiting for one, I've been praying for one, for the people to say that we don't wanna fight no more, that we don't no more, and our children will Ano napansin niyo sa video? Sino yung unang tumulong? Siya. Di ba tinulungan niya yung nag-i-skateboard? Anong mensahe? Tumulong ka ng simple, babalik din sa'yo ng hindi mo nakikita. Ano yung unang nangyayari sa kanila pag tumutulong sila? Hindi nyo napapansin yung mukha nila? Nakangiti. Dahil nandun yung pag-ibig ng Diyos. Umikot yung pagmamahal, yung pagtulong. Kaya kung gagawa ka ng isang simpleng bagay, hindi mo na kailangan pumunta ng Mindanao o ng Middle East. Sa komunidad mo lang dito, sa Holy Family, you can do good. And before I end, ito yung gustong sabihin sa atin ng ating God. Listen this story. Ito yung gustong sabihin sa atin ng ating Diyos Ama. The words you were about to experience are true. They will change your life if you let them. Will they come from the fervent heart of God? He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter. Sulat niya ito para sa iyo. Sulat ng ating Amang nasa langit para sa atin. My child, you don't know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I know you in all your ways. Even the very hairs on your head are numbered. For you were made in my image. Indeed, you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you by my creation. You were not a mistake. For all your days are written in my book. I have determined the exact time of your birth and where you would live. Yeah. You are fearfully, wonderfully made. I knit you together in your mother's womb, brought you forth on the day you were born. I was represented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child, and I am your father.
I offer you more than your earthly father ever could. For I am the perfect Father. Every good gift that you receive comes from my hand. For I am your provider and I meet all your needs. I'm glad that your future is always fulfilled with hope. Because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you. You are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I am your greatest encourager. I am also a Father who comforts you in all your troubles. When you look around, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I am carrying you close to my heart. One day, I will lay your tears from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus, my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I would have known that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you will receive me, and nothing will ever separate you from my love again. And come home, and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God. Mga kapatid, hinihintay tayo ng Diyos ng Ama natin na nasa langit, hindi dito, sa kabilang buhay. Kung gagawa tayo ng kabutihan, huwag na natin pakatagalin. Pwede lang ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas. Dahil yung kabutihan, dapat ibinabahagi natin. Yung biyayang natamo mo sa araw na ito, hindi lang dapat manatili sa iyo. Bagkus, ibahagi natin ito sa iba upang maging isang iyan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kabanal-banal ang puso ni Jesus, maawa po kayo sa amin, kalininis ang puso ni Maria, San Jose, lahat kayong mga anghel at mga banal, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, isang mapagpalang gabi po sa inyong mga minamahal. Maraming salamat po sa inyo.